Lagi natin yung kanyang pag-alalay. Anak, nagugutom ka ba? Anak, ano bang nararamdaman mo? May sakit ka ba? Anak, sige, papadalain kita. Kasi gusto ng Lord, ikaw ay maging matagumpay. Gusto nila, Lord, kahit tayo nagiging makulit, kahit tayo nagiging pasaway, kung sa direktor nagagalit, kapag sa mga artista niya ay pasaway, pero sa Panginoon, maaaring magalit siya sa ating pagmamahal. Sabi ko ba? Iisip ko doon, bilang author ng ating pananampalataya, nakatagda tayong maging matagumpay. Sabi ko ba? Pangalawa, bakit natin kailangan mabuhay yung pananampalataya? Because faith will lead us to the source. Ang ginagawa po ng pananampalataya sa atin ay tinuturo kung nasaan ang pinagmumulan. Hindi lang basta ibinibigay ang pangangailangan natin, kundi tinuturo kung saan ito nanggagaling. Ang pananampalataya po, hindi niya sinasabing ito at ang kailangan mo. Hindi ganoon ang faith. Ang faith po ay tinuturo ka na bigyan doon sa kailangan mo. Itinuturo ka na doon sa pinanggagalingan ng kailangan mo. Direct to the source. Kasi, ito yung gusto ng Lord sa atin. Gusto niya na maximize natin ang fullness sa kanyang pagpapala. Sa verse chapter 5, verse 10, mapakikita nyo doon na sino ang naging matagumpay naman sa sanlibutan, kundi yun lamang na sumasampalataya sa Diyos. Ang tinuturo po ng verse 5, chapter 5, verse 5, na ating pinag-aaralan kanina, ay ang direksyon papunta kay Jesus. Na kailangan na ang pananampalataya mo ay nakatuon lamang kay Jesus. That's why sa Hebrews chapter 12, verses 2, sinasabi doon na let us fix our eyes. Hindi sa struggles mo. Hindi sa nararanasan mo. You have to fix your eyes to Jesus kasi yun ang source ng ating pangangailangan. We can find the source. Ito po. By the way, malala ko lang po. Yung babaeng sinutubo, pamilan ko kayo sa story niya. Saan siya dinala ng kanyang pananampalataya? Saan siya tinutubo? Jesus. Yung lalaki bulag. Nung dumadaan at narinig niya yung mga tao, saan siya tinuturo ng kanyang pananampalataya? Jesus. Yung crippled man, saan siya tinuturo ng kanyang pananampalataya? Jesus. Yun po ang ibig sabihin dito na ang ating pananampalataya ay itinuturo na tayo sa source. Hindi lang basta sa pangangailangan natin, kundi mismo doon sa pinanggagalingan na katapos sila ng tao pinanggagalingan na kagalingan. Now, how can we find the source? Ito po. We can find the source if we follow the directions of our faith. Ito po. Kadalasan, basta kikinig tayo sa direksyon ng problema. Diba? Mas pinakikinggan natin yung sinasabi ng tao, mas sinusunod natin yung direksyon ng sinasabi ng mga tao na kapaligon ng sitwasyon natin. Pero ang direksyon ng tinuturo ng ating pananampalataya, Jesus. Kaya anong problema mo? Financial ba? Jesus. Hindi kayo tuturo sa bongki. Diba? Hindi, anong kailangan mo? Kagalingan. Ako kagalingan sa ganito. Tuturo lang. Jesus. Pero po ba? Kaya ano po plano? Pangalawa po, we can find the source ito if we refuse to be discouraged. Kami po ba? Di kahit kailan ang tao umaayaw ay hindi nagmamaki. Iyan pinagin po yan sa buhay mo. Ang tao umaayaw sa circumstances na sa mga kahit kailan hindi niya makapagtagumpayan. We can find the source if we refuse to be discouraged. Maaaring marami ka naging discouragement. Maaaring ang sitwasyon mo talagang nakakalis pa yan. Pero ang faith mo, again, tinutulong ka. Diba? Again, ang faith mo, itinutulong ka beyond your limitation. Ito ang nagagawa ng ating pananampalataya sa umagang ito. Kaya tignan mo ngayon ang sitwasyon mo.
Tingnan natin ang ating mga sarili. Ano ba yung sitwasyon mo sa umagang yan? At ngayon, saan ka tinuturo ng iyong pananampalataya sa umagang ito? Alam niyo po, kapag sinunod mo po ang pananampalataya, ang direksyon at tinuturo ng iyong pananampalataya ng Jesus, you'll never go wrong. Pangatlo pong punto, nabanggit na nasa verse dyan, why we must live in faith, dahil lead us to rest in Father's love. Ito po ang isang ginagawa ng pananampalataya. Hindi ng Diyos. Ang pananampalataya natin sa umagang ito, it reaffirms, sabi, ina-assure yung ating pananampalataya sa Diyos at ina-assure yung ating relasyon na meron tayong personal relationship sa Kanya. Remember the word Abba, Father? Alam niyo po ba yun yung Abba, hindi Abang sinira? Abba, Father, sabi ng yung Greek word ng Abba, it expresses deepest relationship ng mag-ama. Yung sabihin, close na close itong mag-amang ito. Dikit na dikit sila. At ang ating pananampalataya, kapag pagod na tayo, kapag hirap na tayo sa mga circumstansya, kapag wala na tayong maisip na solusyon, at ginagawa mo ng pananampalataya, dadalhin na tayo sa visit ng ating Ama. I remember Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd. That song, yung hymn na yun at binanggit ni David during that time, siya po ay hirap na hirap, maaaring pagod na